Hello guys, welcome to my mini series again here in Facebook. Wala lang, magkukwento lang ako. Andito ako sa mini mart ko. Mini mart. Ayan o. Ako, umuulan kasi. I was about to go to my garden. Kaya lang, natatrap ako dito, umuulan eh. Dami kong gagawin sa garden. Kaya lang, may kukwento lang ako sa inyo. Medyo personal lang. Alam nyo ba mga Mimasur, guys, ang family food ng pamilya ko ay saging. Tingnan nyo kung gaano kaliit itong kumakain ng saging. Dadalawa yung saging na binigay. Sabi ko nga, dalawa lang yung saging na binigay ng nanay ko. Hiningi pa niya yung isa. Eto yun o. Ayan o. Ayan. Baby pa to. 5 pa lang yata o 4. Ilan taong ka na, anak? Ilan taong ka na? 5? 5 pa lang siya. Yan yung kuha niya yung saging. Nag-aaway kami sa saging. Sabi ko sa kanya, dadalawa lang binigay ng nanay kong saging sa akin, ha. Umanap ka ng nanay mo na magbibigay sa'yo ng saging. Yung isa binigay ko sa kanya. Mamaya-maya, ubusin niya na yan. May isa pang natitira sa akin. Maniwala kayo sa hindi, hinihingiin pa niya. Kaya, kinausap ko na parang matanda. Dalawa lang yung saging binigay sa akin ng nanay ko. Dadalawa yung saging na binigay sa akin ng nanay ko. Umanap ka ng nanay mo na may saging dun. 48 years old, pumapatok sa 5 years old. Labanan ng saging. Parang dadalawa-dalawa, kukunin pa. Nakadalawa na siya. Nakakain na siya ng isa, nakakain na siya ng isa't kalahati. Hindi pa nasiyahan. Yung dalawa na nandito sa gilid ko, pinalalamig ko kasi mainit pa. Mainit pa, kinakain niya na talaga. Oh, mainit pa mga Mimabels, kinakain niya na. Oh. Malamang sa alamang, pag naubos niya yun, kukunin niya na naman tong isa. Aba, nakakaisa pa lang ako. Food namin, family food namin is saging. Kung halimbawa may handaan, lechon versus saging, kalahati ng pamilya ko saging ang kukunin, hindi yung lechon. Very mahalaga sa amin ng saging. Very mahalaga. Ang katumbas ng saging sa amin ay bigas, kanin. Hindi lang ilan sa amin ang talagang saging ng pagkain, ilan. Hindi lang ako, hindi lang ito, hindi lang yung batang bunting yan, hindi lang yan. Ang dami. As in talagang dupangan sa saging. Dupangan sa saging. Kaya kung siguro nakatira kami sa bandang probinsya na yung saging halos na bubulok, malamang buhay na buhay kami. Yung pamilya namin, parang pwede yata kami ng isang buong maghapon saging. At saka pagka yung lumilipas na yung buwan, wala kaming kinakain ganito. Malungkot na ang isa't isa. Malulungkot na kami. Talagang hindi pwedeng halimbawa ako lang magsasalita, uy, hindi na tayo nakakain ng saging. Hindi lang ako. It runs in the blood. Wala lang. Natatawa lang ako dun sa conversation namin itong bara to. Nasabi ko talaga sa kanya, dadalawa lang bigay na saging sa akin ng nanay ko, ha. Ibibigay ko na sa'yo tong isa. Humanap ka na ng nanay mo na may magbibigay sa'yo ng saging. Pinapatulan pati bata. Yun lang mga Mimabels. Inahaliw ko sarili ko kasi hindi ako makapunta ng garden. Ang dami kong gagawin. Lilipat na kasi kami. Last month namin, January. Pagdating ng February, kailangan clear na yung lugar. Yung lilipatan ko, wala pa. As in talagang kailangan pang tayuan ng, syempre, kailangan sarado. High-end na yung iba kong halaman, mga mi. Sorry sa boses,
high-end na yung iba kong halaman, hindi pwedeng walang sara. Mananakaw. Kumbaga kahit pagplantita ka, kahit hindi mo kilala yung halaman, magugustuhan mo. Kasi bukod sa may shape yung dahon, yung iba may kulay yung dahon. Kaya hindi pwedeng walang sara. Kaya medyo malaki-laki pa yung problema natin. Ay, dito. Ay, ito pala, oh. Ito. Ayan. Hindi ako makapunta ng ano, ayan, ulan, oh. Maulan. Ayan. Sa ngayon, pagtiyagaan nyo na muna itong peslak ko. Pagtiyagaan nyo muna itong peslak ko. Meron akong kukwento sa inyo. Ay, wag na. Baka may makabasa. Pa-check ko nga ulit yung sasakyan ko. Baka mamaya hindi na kumpleto ng gulong. Baka mamaya isa na lang yung natin ng gulong. 2 na lang. Nakaaway ko kasi yung kapatid ko sa ina na bunso. Paano? Nagdala ng babae dito sa bahay namin. Dinuro-duro ako. Ang tagal na daw nun. Ang tagal na. Sabi ko nga, paki ko ngayon ko lang nalaman eh. 2 kasi itong inuupahan kong lugar. 2 yung bahay na inuupahan ko. Yung isa, dun kami nakatira, tapos shop. Tapos itong isa, itong tinatayuan ng tindahan at meron tong bahay. Ang nakatira, nanay ko, at saka yung pamangkin ko na isa na palalakihin niya ulit, i-spoilin niya, patitigasin niya yung muka. Ganun nanay ko eh. At saka yung pamangkin ko na kasama ko dito, ito nga, anak niya to, ng pamangkin ko. Hi ka naman sa cam. Ganda ng bangs mo. Hi ka sa cam, dali. Magbabay ka sa cam. Bye-bye. O, yan. Ganda ng bangs mo, in fairness, ha. Ayun. Nagdala ng babae dito. May asawa yun. Ang ginawa ko, binidyo call ko talaga yung asawa niya. Siya nakasagot. Sabi ko talaga doon sa asawa niya, huwag kang aalis dyan sa tabi ng asawa mo. Junjun yung pangalan ng kapatid ko sa ina. Sinabi ko talaga, yung asawa mo, nagdala ng babae dito. Wala kayong ibang hahabulin, ako lang. Wala kang tatanungin kung sino nagsabi sa akin, ako lang, ako. Sinugod ako, dinuruduro ako. Ano daw ang problema ko sa kanya? Sa pamilya namin, mahalaga yung pagkapanganay. Mahalaga yung pagkapanganay, which is kahit mali ka, kahit mali yung panganay, di ka bawal ka sumagot. Alam mo yung sinaunang ugali na pagpanganay, bawal sumagot. Sunod ka lang ng sunod, ganun. At pag nag-utos, sumunod ka agad. Doon kami pinamulat. Pag ako, inutusan ng kuya ko, kahit masama ang loob ko, matigas kasi ulo ko eh. Simulat sapon, matigas ang ulo ko. Yung bang, hindi ako susunod ng hindi ka maiinis. Yung kailangan, mainis ka muna ng very, very light. Hagante ako, saka ako susunod sa'yo. Pero hindi ako sasagot kasi yun nga yun eh. Bawal-bawal sa amin yung sumagot. Walang yatong kapatid ko sa ina. Dinuro-duro ako. Anong problema mo sa akin, ha? Ganito, ganyan. Nagdala ka ng babae dito sa bahay ko eh. Kinanong ko. Sabi, ang tagal na, matagal na raw. Ngayon ko lang nalaman eh. Talagang sinapa ko ng isa, mami. Alam nyo, nakita pa ni Ma'am Nene kung paano ako magiging halimaw. Sinapa ko ng isa eh, kaya lang mataba. Hindi man lang yata natablan. Taba ng pisngi eh. Dapat pala dito. Dito ko lang sinapak eh. Tapos paglabas, kasi pumasok sa loob ng bahay namin, lakas ng loob. Dinuduro-duro ako. Paglabas, sinipa ako pa sa balakang. Tapos hindi talaga ako, pag ako nagalit mga mimabes. Swerte, na sa tuwing nagagalit ako, yung mga taong kagalit ko ay umaalis. Kasi kung hindi, alam niyo yung gigil ko sa kapatid ko, ay bala ko ng talagang kung may tubo ako, bibiakin ko yung ulo. Yun ang nasa isip ko.
Matindi akong magalit mga min. Papatayin ko na lang. Buti na lang wala man lang ako nakitang tubo, kutsilyo. Lumabas na ng ng bahay namin. Sumakay na naka-tricycle eh. Ang ginawa ko, alam mo nyo mga min, tinutumba ko yung tricycle. Tuba namang babae ka, siyempre kasino lang yung lakas mo, tinutumba ko yung tricycle. Eh, yung pinaka-parilya ng tricycle, sumasag ka sa sa gutter. Hindi matutumba kahit anong lambiting ko. Nakaalis siya, binato ko pa ng cutter. Ay, nakakahiya talaga. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, nagagalit ako. Abay, ang lakas na loob na pumunta rito, duro-duruin ako. Sabi ko, may tama talaga sa ulo. Abnormal. Alam niyo ba yung kapatid ko na yun, pag sinabihan na abnormal, galit na galit. Kaya totoong abnormal siya. Ihingi mo kung mainit na tubig, anak. Dali. Yeah. Inabot ni Kanene yun, nakita niya. Kung paano ako maging halimaw. Yung kasing kapatid ko na yun, mga Mimabes, ang dami nang ginawa niyong kagaguhan sa amin. Andiyan yung shop namin sa dito. Yung shop namin sa Morong, dalawa kasi shop namin. Bali tatlo na ngayon, Morong at dalawa rito sa Tanay. Yung shop namin sa Morong, ninakawan niya yun. Itong masama, nung mahuli siya, taong bayan pa nakahuli. At ang katangahan, nagpakilalang kapatid ko. Biruin mo, sabi ng taong bayan, walang hiya ka, kapatid mo yan, ninanakawan mo. Ay, nakakahiya talaga, mga Mima. Yung kahihiyan, dinala ko yun buong panahong nakatira ko doon. Kasi talagang dinumog siya ng taong bayan eh. Kilala kasi kami dun sa lugar na yung asawa ko napakabait sa lugar. Lahat pinakikisamahan. Kahit baliw pinakikisamahan na asawa ko. Kaya yung concern nila sa shop, ganun na lang. Hindi nila akalain na kapatid ko pa ang magnanakaw sa akin. Ayun na doon nagsimulang... Paano yan, ta? Kala ko kinakausap mo na sarili mo. Dito. Yan, doon nag-video ko. I-upload ko sa YouTube. Papain mo ako pa. Sa may sukli ako 20 diba? Isa pang hapon. Sige. Yan. Tapos, meron pang isang insidente. Sinagot-sagot niya asawa ko. May ako papatay mo. Meron kasing tao, mga Mimabes, na yung bitaw ng salita, pangit. Pangit siyang magbitaw ng salita. Basta iba, hindi walang pakundangan. Wala siyang pakundangan magbitaw ng salita. Ganun nangyari. Kaya mula nun, parang hindi ko na siya kinausap. Tsaka hindi ko na siya itinuring na kapatid. Kaya nung pagpunta rito, sinabihan ko, hindi kita kaano-ano. Dinuduro ko rin siya. Hindi kita kaano-ano. Alam niyo, nung nasa pa ko yun, tuntuwa yung pamangkin ko. Kasi visit, lahat ng tao rito, visit sa kanya. Kasi magnanakaw nga. Kahit na yung lahat ng pwedeng mapapakinabangan, charger, cellphone na nakawin niya. Kaya kumbaga sa walang magkakagusto sa'yo sa trato mo sa paligid mo. Papunta ka pa lang sa lugar nung pupuntahan mo, kabado 20 na. Kinakabahan na kasi baka pag alis, wala ka ng cellphone, at saka isa pa babantayan mo siya. Hi ka na, dali, hi ka. Ito po, ayan. Malapit nang maubos yung saging niya, delikado na tong saging ko. Iisa na lang to, kakainin ko na to mamaya. Pagkatapos kong mag-video, tamaan mo na ha, tama na ha. Opo, ito, mana sa nakakatuwa. At sa murang edad talagang nilalaban niya yung sarili niya sa saging. Kahit na baby pa siya. Palit? Ayoko. Palit daw kami. Saging, ayaw ko. Okay. Yan na lang iyo. Huwag mo na ipalit ng saging ko. Ayun lang mga Mimabes na naiinip ako. Pero kaninang umaga, nakapamili na ako. Ng isang, dalawa yung
pinamimilihan namin sa Osave at saka dito sa Eastern. Dalawa. Yung sa Eastern na lang ang hindi ko napupuntahan. Kasi ang aga naming gumising. Church duty. Tapos, alas 2 na yata ako natulog. Pagdating ko nakatulog ako ng konti lang. Kasi, natutulog ako. Ang bili ng nanay niya dito sa maliit na kasama ko dito sa tindahan. Huwag daw maingay. Hindi naman nag-ingay, mami, hindi nag-ingay. Pero sinagasaan ako ng sinagasaan. Hinuli yung pusa, nakakapit sa akin, kumapit yung pusa. Kumapit yung pusa sa katawan ko, ang sakit. Sabi ko, naku po, mapapatulang ko na yata talaga. Hindi naman talaga nag-ingay, pero talaga naman, dinisaster din ako. Wala din. Kaya yung tulog ko, hilaw. Ayan, yun lang mga Mima Bells, parang walang magawa, wala tayong magawa, malakas ang ulan. O yan, magdodoktor ka. Okay, very good. O, huwag magpasaway. Dapat maging mabait, diba? O, okay. O, sige, babay na sa cam. Magdodoktor. O, sige, bye-bye. Ayan, yun lang mga Mima Bells, wala kasi kung magawa, umuulan talaga. Naka-schedule akong yung mga binibenta ko na iba na tigli 50 pesos na hindi mabili. Pag sasama-samahin ko siya sa isang pot para pag binitbit isa lang instead of tatlo. Meron kasi kung mga for sale na 50 pesos ang isa. Pag sasama-samahin ko na sila para pagdadala dun sa lugar, isang pot lang malesen, pero marami nang nababawas. Thank you sa inyo. Salamat sa suporta. Grabe. Iba yung suporta niyo. Marami nang nababawas. Masaya ako. Kasi sa totoo lang mga Mima Bells, dun sa pagdadalan, marami pa rin mga halaman. Sa highway ko na lang dadalhin. Sabi ng asawa ko dito daw sa Rodriguez. Sabi ko sa highway na lang. Bala kong magtinda ng lupa. Kasi sa totoo lang mga Mima Bells, hindi lang na-develop yung highway. Kasi wala nga tao. Ngayon, naisip ko, since paaalisin na kami dito sa lugar, umuupa ako ng 1.5, ibabayad ko sa magbabantay 100 a day. May bumili o wala ng halaman, at least merong magdidilig, may magbabantay, may magbebenta ng kahit lupa. Mabili ang lupa sa highway, mabili ang lupa. At saka ang lupa na ginagawa ko mga Mima Bells, soilless. Nangihingi lang ako. Yung pinagtistisan, or minsan binibenta na nila. Yung iba binibenta na. Parang 20 isang sako. Tapos, bumibili rin ako ng ipa. Yun yung pinaghahalo-halo ko. Tapos nilalagyan ko ng pataba. Nilalagyan ko siya ng pataba at saka ng 7. Dinidisinfect ko siya. Mabili ang lupa ko nung nandun ako, kasi yung lupa na ginagawa ko, pwede na siya sa lahat, or yung pillows, kasi nasubukan ko yung lupa na ginawa ko na yun kaya lang hindi ko alam kung paano kung hahatiin ang sarili ko. Kaya ang iniisip ko ngayon, di ba, ito, magkatabi yung shop namin at saka itong tindahan, magkatabi lang talaga. Pitong hakbang lang, nasa shop na ako. Nag-iisip na naman ako ng isa pang negosyo, yung pagkain. Dito lang din, sa katabi naman ng tindahan, yung student meal, 20, kanin at ulam, ganun. Actually, hindi ang purpose ko is mabenta. Oo, magbebenta tayo. Wala namang tutubuin sa 20. Baka 2. Bawat 20, 2 pesos ang tutubuin. Pero hindi naman kasi yung bigas, sa bigas, sa kanin ka tutubo. Pero yung ulam, wala halos. Ang purpose ko, para lumakas yung tindahan. Maraming bibili na soft drinks, gano'n na lang. Yun yung hahabulin ko. Yung sa 20 pesos kanin at ulam,
kumbaga, balik po muna, dumami yung tao dito sa lugar. Ganun ang gagawin ko. Pero, yung cost, parang may tubong 2 pesos or 3 pesos kada 20. More on 2 pesos lang sa 20 pesos kasi may gas, may labor cost, yun. Inano ko na rin yun, pero actually may tubo sa kanin, sa bigas ka. Kung yung bigas na kuan, may tubo, sa bigas ka tutubo. Basta may tubo pa rin. Ang main purpose ko, dumami yung taong pupunta bibili. Soft drinks, ganun. Doon ko babawiin. Medyo sa yung shop kasi namin, naglaylo yung dating ng customer. Hindi ko alam, parang hinahanap nila yung dati kong technician. Wala na syempre, lahat naman tayo nangangarap. Sabi ko nga doon sa technician ko na yun, kahit na asset ko na siya, okay lang yun. Gumagawa ka na ng sarili mong buhay, nangangarap ka na, okay lang yun. Kumbaga, sabi ko nga sa isip ko, ganun talaga, hindi lahat magkasama tayo na habang panahon. So, from then on, na-realize ko na hindi sapat na malaki ang sweldo mo, hindi sapat kasi ang tao nangangarap. Mula noon, siguro isang taon na siya sa April. Yung pasok ng income sa shop, hindi talaga. From 100%, naging 30% ang income. Imaginein mo, 30% na lang yung naging income. May taong binabayaran, renta, tubig, ilaw, lahat ng expenses, hindi na bago. Pero yung income, lumiit. Luckily, ang bilis mag-expand ng tindahan. Kasi, madisiplina ako. Ako mismo bumibili ko sa sarili kong tindahan. Ang asawa ko, pag kumuha, nililista ko. Sinisingil ko. Ang tindahan na nagbabayad ng tubig, ilaw, internet. Alam niyo kung magkano? 9,000 a month. Ang nabaklas sa dati kong kita, 9,000. Kaya malaking bagay itong tindahan sa akin, mga amigo. Kaya ako magdadagdag ng 10 piso kanin, 10 piso ulam. Hindi para doon sa 10 pisong kanin, 10 pisong ulam. May tutubuin pa rin ako. Kundi para lumakas yung tindahan. Kumbaga, business strategy. Sabi nga nila ano pang tutubuin mo sa 20, ang mahal na. Ang mahal na lahat. Para kasi ayaw ko magsimula ng eatery na lalangawin. Gusto ko langawin ako kasi mabilis maubos. Ayan. Pero, meron akong malaki ang utang na loob ko dito. Ayan. Yung pares na yan. Hindi ako pwedeng magtinda ng 20-20 hanggat yung pares na yan na nandyan. Ang mangyayari, pag wala na sila, pag alis nila, tsaka ko ilalabas yung paninda ko. Kumbaga, bilang pagtanaw ng utang na loob. Kasi diyan, sa kanila nang galing tong tindahan. Ang tindahan, ang pinuhunan ko ay 2,000 lang. Tinatawid ko lang yung sigarilyo at soft drinks, mineral, diyan. Araw-araw, kumikita. Nagsimula ako dyan sa 2,000 puhunan, sigarilyo candy, at saka mga soft drinks, mineral. Tumutubo ng, nagtitinda ako ng 3 oras. Kumikita ako ng 200. 3 oras. Nakita ng asawa ko yung potential. Ang ginawa niya, gumawa siya ng tindahan. Galing na naman sa utang. Kaya ang asawa ko, hindi nawawala ng utang. Ang lakas ng loob mong paggawa ng walang pera. Ginawan niya ako ng tindahan. Ang saya kasi, ang tindahan pala, mga mingabes, hindi mo kailangan ialok. Kahit hindi mo kilala, bibilhan ka. Wow, ganda.
from then on, yung 200 na kinikita ng pag tumatawid kami sa Pares. Pero hanggang ngayon ginagawa namin yun. Kasi sabi nga ng Pares, pag hindi kayo nagtinda ng sigarilyo at candy, kami ang magtitinda. Sayang, mga mimabes, alam nyo, 3 oras, 2 oras, may 200 ka. Eh, tatawid ka lang naman, dadalhin mo lang yung lagayan namin ng sigarilyo. Yung tray na maliit, ando na rin yung mga candy. Tapos may styrofoam kami na napakaliit lang din. Itatawid lang. Kumbaga, yung tatawid ka lang naman eh. Tapos nakaupo ka lang din doon. Hintayin mo lang na may bumili. Kumikita. 3 oras, may 200 kang malinis. Alam nyo ba yung simpleng pagbebento? Mga kumikita. Ano? Ang tingin lang ng taong bayan, nakakaawa. Na parang wala lang, pero kumikita mga mi. Yung mga nagpipishball, ay nako. Yung mga nagpipishball, kala nyo lang, ang lakas kumita niyang mga yan. Talo, mga manager ng bangko. Kaya lang, syempre, kung manager ka, professional ka, gagawin mo ba yun? Syempre, hindi. Pero ako talaga naiisip ko rin sa hirap ng buhay ngayon. Eh, tatlong taon pa si Marcos, anong gagawin natin? hindi tinablan ng dalawang sunod na rally ng INC. Binayaran niya ang mga militar. Tinaasan niya ng binigyan niya ng bonus, tinaasan niya ng sweldo ang militar. Magaling. Pero alam niyo mga mimabes, sobra yung apekto ng ginawa ni Marcos kasi alam niya kung bakit. Walang pera ang tao. Peak season na ngayon mga mimabes, peak season na. Alam niyo ba, ang dami kong kilala na bagsak ang buhay, bagsak ang kabuhayan. Maswerte nga ako eh, kasi gumagapang pa ako, nakakagapang pa ako. Yung iba talaga drop ang buhay. Meron akong kakilala mga mimabes. Dati siyang maraming pera kasi nakikita ko may pera siya eh. Meron siyang isang ginagawa na nakikita talaga yung volume ng pera niya. Yung laki ng pera niya. Ngayon, magkatabi kami. Yung offering niya, ching tumunog. Ibig sabihin coins. Pero dati, at saka may business yun. 2 yung business niya. Hanggang ngayon, 2 yung business niya. Alam niyo mga mimabels, coins yung kanyang offering. Ibig sabihin, hindi lang ako yung nahihirapan. Hindi lang ako yung nahihirapan. Marami tayong nahihirapan. Pero sa totoo lang mga mi, madaming gabi na akong umiiyak. Sobrang hirap ako. Yung buti nga pala ako may alahas pa. May alahas pa ako na pwedeng isanla. Kanina, na-realize ko na how blessed I am. Blessed pa ako na mga may minamay na naman akong halaman. Diyos ko puro de. O diba? Once a plantita, will be a plantita. Hindi titigil ang kaadikan. Bawal tumigil, magmine. Ayun, nagmamay na naman. Sinasabi ko sa inyo, di ba? Huli na to. Ay, hindi pala. Talagang magmamay tayo. Abay, nalulungkot na ako. Kukunti na halaman ko. Kukunti na, hindi pwede. Maraming nahihirapan ngayon. May mga bumibili. Ano kaya? Panoorin nyo kaya to? Puro mukha ko lang eh. Walang halaman. Masaya lang ako nagkukwento kasi minsan dun din eh, di ba? Puro kwento. Mag-text na isang halaman tapos yung kwento mga 5 minutes. Bago matunda na isang halaman ulit. Pero alam niyo ba mga mimabes, promise, sa totoong buhay hindi ako nakikipagkwento ng ganito. Eh paano? Minsan, gusto ko ako lang ng chismosa. Walang titibag. Ako lang. Ako lang nagkukwento. Hindi kayo makakasagot sa akin. Ayan, hanggang ngayon mga mi, umaambon pa rin.
naka-schedule ako na ano mag ipon-ipunin, tapos meron akong halaman na ayaw kong iwan. Ikakat ko siya, magtatanim ako. Kumbaga, kahit pa paano, yung pinaka magmamother ako. Kasi mga Mima Bells, kumbaga yung, alam niyo yun, di ba pagka-plantita ka, meron kang isang halaman na nagre-represent ng history na once upon a time, this certain plant ay nagre-represent ng history ng buhay mo. May kwento behind that plant. Ayan. Ayoko mawala yung halaman na yun. Yun yung nakatungo na yung isa, parang iisang ano na lang, malapit na siyang mamatay, parang iisang puno na lang tumungo pa kasi umuulan. Pagka nabibigatan siya, tumutungo. Magre-restore ako ng halaman na yun. Sa Laguna ko pa yung binili. Common plants siya. Common plants na outdoor. Ayoko mawala. Kaya yung iba, magtatanim ako para kahit papaano may matira sa akin. Kung hindi man mabenta, may matira sa akin. Actually, yung mga nabebentang halaman na paborito ko, na nare-release ko, nagmamind pa rin ako ngayon. Pinabalik ko, sabi ko, hindi pwede. Hindi pwedeng wala akong nakikita noon. Kasi, ang sarap sa mata eh. Nakakapag-mind pa ako, kaya lang, piling-pili na talaga mga mi. At saka isa lang, hindi dalawa, gano'n. Kasi hindi tayo pwedeng magrami. Ayan. Ay mga Mima Bells, kalahating oras na, mukha ko lang nakikita nyo. Nakakaya na. Tapos, moon face pa, di ba? Taba ko na mga Mima. Baka naman may magsasuggest dyan. Baka, ibulong nyo nga sa akin kung alin dyan yung mga secret recipe ng pangpapayat. Kasi mga Mima Bells, TB patient, ex-TB patient ako. Pag nagkaroon ka ng TB, ang side effect, pag gumaling ka na, lolobo ka naman. From very payat, butot balat, sa ayaw at sa gusto mo, tataba ka na, lolobo ka na. Buti na lang ang jeans namin mga Mima, hindi tabain. Kung ang jeans namin ay mga tabain, ay wala, ang taba ko na talaga. Hindi pa ako nagkakain ito Ang laki na ng itinaba ko. Hindi ganito ang pag ako tumaba mga Mima Bells, ang pangit lang sa akin. Itong mukha ko agad ang lumulobo. Ito talaga. Kaya oblong laki. Ay mga Mima Bells, pasensya na. Sobrang haba na nito. Pag-iisipan ko kung i-upload ko to o i-upload ko para alam nyo rin ito yung naputol na kwento, yung tungkol sa mga Mima ko kwento ko sa inyo, pero yung tungkol nyo ito yung tungkol sa sinapa ko kapatid kong bunso sa ina. Tagal na panahon na mga Mima Bells, 47 na ako, tsaka pa ako nakapanapak. Kaya lang isang beses ko lang nasapak, sayang. Sana tinatlo man lang, 4, 5. Kaya lang, kapag ka nasaktan gumanti, baka isang sapak lang sa akin tembuang naman ako. Siyempre, iba yung lakas ng lalaki sa babae. O paano, mga Mima Bells, yun lang. At nakakahiya na, nag-chismis na ako ng buong buhay ko. Baka sabihin nyo naman, chismosa ako. Chismosa naman talaga ako. Hindi lang halata, konti lang. Chismosa naman talaga. Ayan, abangan nyo mga Mima Bells kapag umaraw ngayon, magbibideo tayo. Bababaan natin yung mga presyo talaga. Hanggang sa paampon sale talaga, paampon sale. Oy mga Mi, binili ko yung iba dun. Yung iba dun, inalagaan ko ng matagal. Kailangan lang talaga nating magbawas kasi hindi natin alam kung ano ang dadat na natin dun sa lilipatan. Hindi pa rin ako nakakapunta. Kasi syempre may mga halaman pa dun na hindi naman natin pwedeng itapon basta. Kung ang gaganda pa, mabibenta pa natin. Kasi tabing kalsada yung mga Mima Bells kilala tong lugar namin, Tanay Pililla, sa highway na
bilihan ng mga halaman. Alam nila yun. So, pwede pa rin natin maging pera. Kailan lang ang pamangkin ko, nakapagbenta raw siya ng halagang 300 na snake plant. Ang tagal na nung hindi nabibentahan. Nakakabenta. Kaya lang wala talagang tao. So, kailangan may tao. Ayan, mga mimabels yun lang. Nakwento lang ako. Sorry. Wala tayong halaman po. For the monument, wala tayong halaman. Ayan. Yun nga, yung mga bagong mga miner. Salamat sa tiwala. Kahit na, ako din pag bagong miner ako, hindi ako nagmamine ng malaki. 500 lang. 500 lang. Para kung ma-scam man ako, hindi masakit. Kumbaga subok-subok lang. Salamat sa suporta. Yung mga miner, salamat sa tiwala. Ayan. Tsaka dun sa dati pa, yung kapag yung nakukwento ko, nararamdaman nila yung bigat. Nagre-reach out sila personally. Salamat. Si Ma'am Siya lagi. Ma'am Lourdes, si Ma'am Nene, ayan. Si Ma'am Nene. Sabi niya, ikaw, hindi mo na dapat kinukwento yun. Siyempre, baka matatanda yan makikinig tayo. Sabi ko na lang kumakamo to. Kanene, pag hindi ko na ikwento yun, baka naman sumabog yung puso ko. Putukan ako ng ugat. Kwento ko na lang. Hiya mo na siya. At saka in real life, ay, mga mimabels, alam nyo ba? Ito, kinuwento ko na sa inyo nung nakaraan, di ba? Sa Facebook, mukha silang happy couple. One big happy family. Nagsisimba. Couple close. Mag-asawa couple, pati anak na 2 couple. Behind that, very nice picture na ina-upload nila sa Facebook, ang asawa adik sa scatter. Hindi na siguro nakapagtimpi yung lalaki. Yung lalaki ang matino. Siya ang naghahanap buhay. 80,000, 50,000, 20,000 oras lang ang itinatagal sa hirap ng buhay ngayon, mga mi. O diba? Kaya hindi lahat ng nagpo-post sa Facebook na maganda ang ipinakikita maganda. Ako kasi mga mimabels, kapag yung tortang-torta na ako sa dami ng problema, naku, makikita mo sa itsura ko. Sabi nga nila, sabi dun sa mapagbasa ko ng mga quotes, ano man ang sitwasyon mo, pag aalis ka ng bahay, mag-ayos ka. Kasi hindi naman nila alam kung anong problema mo Huwag mo isuot yung problema mo. Ay, ganun. Ayan. Kaya mga mimabels, hindi ko mo pala kung ano yung nakikita mo. Ako, aminado ko, meron akong a little bit inggit na sa katawan na ginagawa kong inspirasyon. Hindi yung may inggit ako, magnanakaw ko, hindi ako ganun. Naiinggit ako, ginagawa kong inspirasyon. Every time mag-upload yun, kasi subscriber niya ako nagbablog din yun Every time na mag-upload yun, sabi ko, napaka perfect ng buhay niya. Alam mo yun? Yung pala, yun yung pinoportray niya. Perfect ang buhay niya, pinoportray niya. Yung pala, broken inside. As in broken. Biruin mo ang anak niya, toddler parehas. Nasa kanya. Binura niya yung post na yun. Siguro, after kalahating araw, binura niya. Wala na. Tapos, may post siya ngayon. Masaya na naglalaro sila ng mga anak niya. Sa buhay na sa mundong to, hindi talaga perfecto. Kung yung lalaki ay matino, yung babae naman yung balasubas. Kung yung babae ay matino, yung lalaki naman yung isnapador. Gagawin ka tagabayad ng utang. So hindi talaga, minsan napapaisip ako na ganun talaga, buhay pa tayo push lang.
um, ika nga, yung buhay mo, yung buhay na ipinahiram sa'yo ng Diyos, gamitin mo, ibuhay mo ng tama. Kasi pagdating ng panahon, ipagsusulit mo, i-grade niya kung paano mo ibinuhay yung pinahiram niya sa iyong buhay. Sa tuwing nahihirapan ako, yun yung iniisip ko na kailangan kong maging mabuti, maglingkod sa Kanya para pagdating ng panahon, i-grade na niya ako kung paano ko ibinuhay yung pinahiram niya na buhay sa atin. Kahit pa paano, baka 74, 75 pumasa. Yun. Kasi totoo yun, na darating ang panahon, i-grade niya. O ikaw, Agnes Sacramento, pinahiram ko sa iyo yung buhay na yan, paano mo ba ibinuhay yan? Anak ka ng teteng, sugalero ka pala, pabaya ka sa pamilya mo. Doon ka sa impyerno. Sorry. No chance na. Nandito na tayo sa Nandito na tayo. Wala nang pagbabago rito. It's either impyerno ka o sa langit ka. Kaya yun na lang ginagawa ko kapag tayo nalulungkot ako, I feel down. Lakad pa rin, punta pa rin, church duty pa rin. Kahit na talagang down ka, hirap na hindi mo na alam kung paano ka. Mauubos na yung alahas ko, mga Mima Bells. Sa sanlaan na. Buti pa yung alahas ko. Naka-aircon. Mauubos na talaga. Yung bills ko, tuloy-tuloy pa rin. Pero okay naman, nakakaraos. Well, I guess talagang mahirap ang struggle ang buhay ngayon dahil na rin siguro sa ekonomiya at saka sa namumuno na puro pagnanakaw ang ginawa. Kaya akala ko sa totoo lang, mga Mima Bells, malayo naman yung Malacanang eh. Nasa Maynila yan, nandito kami sa probinsya. Akala ko hindi ako affected. Yung pala, ito yung sinasabi nila na yan, yung presidente natin kasi ganito, ganyan. Nagiging ganun na ako, mga Mi. Walang yan itong presidente natin, hindi pa ba ito bababa? Hirap na ang taong bayan. Nagiging ganun na ako kasi ngayon ko lang na-realize, ngayon yung impact ng pagnanakaw sa gobyerno, ramdam ko. Kaya nasasabi ko na kailan pa kaya hindi pa bababa ang presidente para kahit pa paano mabago na yung buhay. Kasi mga Mima Bells, walang perang umiikot sa walang pera. Etong December dapat peak season namin. Buhos na ang pera sa amin. Wala. Parang taghirap. Ipapagawa bago kunin 3 buwan. Biruin mo, mga Mi, nagastusan mo na. Nabilan mo na pyesa. Yung pera mo naka-stack na dun. Ganun yung hirap iba. At, mga Mi, hindi lang ako. Ilan na yung na-encounter ko na nagre-reklamo na rin. At meron pa akong isa na ngayon lang, saksi ako, kahapon pala. Yung offering niya, coins, tumunog. Kumbaga, talagang yung hirap, iba. As in, buti na lang, nag-guide pa tayo ng mga aral na naririnig natin galing sa Biblia. Kumbaga, yun yung pinangahawakan, tayo kamakapit pag nakakapagsimba, diba? Nakakarinig ka ng aral. Kaya, yeah, laban lang siguro, ganun talaga. Sana next year, iba na yung buhay natin. Sana next year, makabalik tayo dun sa rhythm ng dati nating buhay. Yan. Sabi ko nga sa pamangkin ko,
Alam mo, ang tagal ko nang nakalimutan Ayaw ko marinig. kung paano yung pakiramdam ng mahirap. Ako, ang tagal ko nang nakalimutan kung paano yung pakiramdam ng mahirap. Ngayon, feeling ko, mahirap na naman ako. sa talagang struggle ng buhay. Ewan ko lang kung sino yung makaka-relate. Ipo-post ko to. Kung ayaw nyo, i-ano nyo lang, i-fast forward nyo. Wala lang, kwento ng real life, walang filter. Totoong nangyayari sa buhay yan. Kwento lang. Ayan, mga mimabets, pasensya na. Wala akong ipapamain ngayon, kundi magbababay lang ako. Ayan, pasensya na sa haba ng kwento, almost 45 minutes oh. Ayan, as of the monument, mga mimabels, ayan, salamat na lang muna sa panonood at pakikinig sa kung ano-anong kwentong wala namang wenta. Ayan. Ayan, bye-bye na muna mga mimabels. Mahaba na yung kwento ko. Yan, happy watching na lang muna. Happy watching. Bye!